Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka lang? Ganun na ganun kasi ang naging pakiramdam ko sa bagong apartment na yon. By the way, ako nga pala si Laila. Sa Las Piñas na ako nakatira ngayon, pero yung apartment na sinasabi ko ay doon yon sa Bacoor, sa Cavite. Nangyari pala yung kwento na to noong 2019. Bagong lipat lang kami noon ng jowa ko sa apartment na yon nung may maramdaman ako na parang may something. Every time kasi na magsasampay ako ng mga pinaglabhan ko, ay feeling ko may nakatingin sa akin. Pero sigurado naman ako na walang ibang tao doon kundi ako lang. Yung sampayan kasi ng apartment na yon ay nasa third floor. Actually, hindi pa totally gawa yung apartment. Sa ground floor at second floor pa lang yung may mga tenant. Tapos yung third floor naman, under construction pa. Kaya dun muna yung ginawang sampayan ng mga tenant. So ayun nga, tuwing magsasampay ako sa third floor, may parang kakaiba talaga. Pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin kahit ako lang naman yung nandun. Kaya yung ginagawa ko, every time magsasampay ako ng mga pinaglabhan ko, mabilisan lang. Yung feeling kasi na may nakatingin sa akin lagi ay hindi nawawala, umaga man o hapon. Kaya naman minsan hindi ko na lang din pinapansin kasi baka galing lang din sa isip ko. Baka nag-o-overthink lang ako. Pero nabago ang lahat nung may kakaibang nangyari. Dito talaga ako kinilabutan. At that time kasi, naabutan ako ng gabi sa sampayan. Medyo iba yung feeling ko nun kasi madilim na. Pero kailangan kong isampay yung mga pinaglabhan ko kasi uniform ko yon sa trabaho. Akala ko ganun pa rin yung mangyayari, yung may magpaparamdam sa akin na may nakatingin. Pero nagkamali ako. Hindi lang pala sa pagpaparamdam mauuwi ang lahat. Bigla kasi akong may nakita at masasabi ko na para siyang demonyo. Nakaharap siya at nakatayo sa may gilid ko. Kaya pagkalingon ko nun, kitang-kita ko yung hitsura niya. Sobrang itim ng nilalang na yon. Tapos yung mata niya, pulang-pula pa. Napansin ko rin na meron siyang sungay na talaga namang nakakakilabot. Grabe yon, para talaga siyang demonyo. Dahil doon, naramdaman ko talagang nanginginig ang buong kong katawan dahil sa takot. Pero dito ako hindi makapaniwala sa ginawa ko. Imbis kasi na tatakbo na ako pababa, pero hindi ko ginawa yon. Tinapos ko pa talaga isampay yung mga pinaglaban ko. Yung nasa isip ko kasi noon, kailangan kong maisampay yung uniform ko kasi wala akong magagamit sa trabaho. Kaya yun, kahit na takot ako at that time, tinapos ko pa rin yung pagsasampay. Matapos ang pangyayari na yon, hindi na ako umulit magsampay ng gabi. Sinisigurado ko talaga na bago pa man dumilim ay nakapagsampay na ako ng mga pinaglaban ko. Ayoko nang maulit yung pangyayari na yon kasi nakakatakot talaga. Pero hindi na rin kami nagtagal sa apartment na yon. Ginamit lang namin yung advance at deposit ng apartment at lumipat kami sa iba. Itago nyo na lang ako sa pangalan na Maribel. Ang kwento na to ay nangyari pa taong 2022. Hindi ko na lang sasabihin yung lugar, pero dito lang yan sa Metro Manila. Sisimulan ko yung kwento ko nung bagong lipat ako sa bahay na yon. Actually, maliit lang siya, studio type lang. Ngayon, since maliit yung room, tapos mainit pa, ang ginagawa ko ay lagi ako sa labas ng bahay tumatambay. Ngayon, tuwing nasa labas na ako ng bahay, dun ko na nararamdaman yung feeling na kahit mag-isa ka lang ay parang may nakatingin sa'yo. Safe naman yung place, nasa loob kasi kami ng compound, tsaka may sariling gate doon. Maluwag yung labas ng bahay, tapos kasya yung 4 na sasakyan.
Pero kapag walang nakapark na mga sasakyan, agaw pansin yung isang puno doon. Di ko alam kung anong puno yon, pero may iba akong nararamdaman sa puno na yon. Kaya feeling ko nga kapag nakatambay ako sa labas ng bahay, yung nakatingin sa akin ay galing sa puno na yon. Ayoko na lang din sana pansinin yung mga pakiramdam na ganon until mangyari yung di ko inaasahan. Alas 7 pa lang ng gabi nun nung may maramdaman akong something na kakaiba. Habang nakatambay kasi ako nun sa labas ng bahay ay parang ang bigat ng katawan ko. Di ko ma-explain kung ano yon, kaya ang ginawa ko, nag-decide ako na pumasok na lang sa kwarto. Pero nung pagkatayo ko pa lang, bigla akong may narinig na sumigaw. As in, malakas na pagkakasigaw talaga. Yung boses o yung pinanggalingan ng sigaw ay pakiramdam ko nasa tabi ko lang. Alam mo yung feeling na may sumigaw sa mukha mo? Ganun na ganun talaga yung naramdaman ko sa mga oras na yon. Pero dito talaga nagtayuan ang balahibo ko. Pakiramdam ko nun ay para akong mahihimatay dahil sa sobrang panginginig. Yung sigaw kasi na narinig ko ay yung pangalan ko mismo. Kumbaga may kakaibang nilalang na sumigaw na hindi ko nakita, tapos yung pangalan ko pa mismo yung narinig ko. Nakakapanindig balahibo talaga yung experience na yon. Kasi mapapaisip ka talaga bakit ako kilala ng nilalang na yon? Pero kahit ganon, nagpasalamat pa rin ako. Kasi at least hindi siya nagpakita sa akin. Kasi kung nagkataon, baka tuluyan nga ako na himatay nun dahil sa matinding takot. After sa pangyayari na yon, di na ako tumambay ulit sa labas. Nadala na ako. Di ko na alam kung makakaya ko pa ba kung mangyari ulit ang ganon. Pero di rin nagtagal ay umalis din ako doon sa lugar na yon. Kahit sino naman hindi gugustuhin na may kung anong kakaibang nilalang sa lugar na inuuwian mo. Ako si Alexandra, Alex for short. Nangyari ang kwentong ito sa Quezon City, taong 2017 pa. Doon kasi sa bagong bahay na nilipatan ko, madalas kong nararamdaman na parang may katabi ako lagi. Unang linggo ko pa lang doon ay naramdaman ko na yung ganon. Pero hindi ko na lang din masyadong pinapansin kasi akala ko noon baka nasa isip ko lang. Kaya yung ginagawa ko, nililimang ko na lang yung sarili ko kaka-cellphone. Minsan naman nagbabasa ako ng mga novel. Pero kahit anong gawin kong paglilibang ay parang may something talaga. Di ko maintindihan pero parang may katabi ako palagi kahit wala akong kasama sa bahay. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo na hindi mo nakikita. Ganon yung pakiramdam ko noon. Dahil sa mga kakaibang pangyayari na yon, gusto ko na sana lumipat ng bahay. Kaso nanghihinayang akong iwan ang bahay na yon. Walking distance lang kasi papunta sa trabaho ko. Actually, gilid lang siya mismo ng National Highway. Tsaka napansin ko yung bahay na yon, yung design niya, pang commercial space. Para siyang clinic na ginawa na lang na bahay paupahan. Di ko alam kung bakit hindi ko rin naitanong sa may-ari kung ano yon dati. So ayun nga, nanghihinayang akong iwan yung bahay na yon kasi malapit lang sa trabaho ko. Hassle free na ako sa biyahe at tipid pa sa pamasahe. Pero yung panghihinayang na yon, naiwan ang bahay na yon, ay biglang nagbago. Yung hinala ko kasi na may katabi ako na hindi ko nakikita, totoo pala talaga yon. Tama pala ang pakiramdam ko noon at dito na ako kinilabutan. Ganito kasi yung nangyari. Papasok ako noon sa trabaho. Habang naglalakad ako noon at malapit na sa pinagtatrabahuan ko, nakita ko yung isa kong katrabaho. Nakatambay siya sa tindahan malapit sa work namin. Napansin kong iba yung titig sa akin ng katrabaho ko na yon.
Yung reaksyon ng mukha niya, parang may nakikita siya na hindi pang ordinaryo. Para siyang kinakabahan na parang ewan. Doon ko nalaman after ng lunchtime namin. Kinausap kasi ako ng katrabaho ko na yon at sinabi niya sa akin kung ano ang nakita niya nung papasok pa lang kami. Habang naglalakad daw ako ay may nakita siyang maitim na lalaki pero walang muka. Yung kakaibang nilalang na yon ay katabi ko raw at sumasabay sa paglalakad ko. Tapos bigla raw itong nawala nung tuluyan na akong pumasok sa pinagtatrabahuan namin. Matapos ko marinig yung mga sinabi sa akin ng katrabaho ko, ay talaga namang kinilabutan ako. Sa mga oras na yon, di ko alam kung uuwi pa ba ako ng bahay o hindi na. Nagkadugtong-dugtong kasi lahat sa isip ko. Alam ko kasi yung maitim na nilalang na yon, yun din yung nararamdaman ko na kasama ko sa bahay, yung palaging tumatabi sa akin. Wala lang akong third eye kaya hindi ko siya makita, pero sigurado ako siya din yon. Pero hindi ko man gustuhin, wala akong choice kundi ang umuwi sa bahay. Kinuha ko lang yung mga gamit ko doon at naghanap ako ng iba na malilipatan.